Eight of fortune. Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead. Han, aray. Magsulti na sa kwarta. Han, gisakitan ko. Buhi ilang ko. Tanas taas! Buhi ina sa Irene. Buhi! Animal ka! Hoy, kasalbahis ko mo. Sabahis mo, Angel, oy. Imong gisikaran ang imong amo. Oy, correction. Dili na ko siya amo kay wa siya magsweldo nako. Si Irene ra ang akong amo. Dako na kay niyang dungog nga ako siyang gitawag og sir. Animal kang bayhana ka! Ryan! Oh, asa man? Mo attack ka na ako? Kickboxing champion ko, sir. Angel. Pasensya na ninyo, ha? Di lagi ko kaagwanta magtanaw og babae nga pasakitan og lalaki. Wa man ako masakitin ang ako asawa! Ako raman unta siya dadun sa taas kay magsulti mi! Wani mo pasakit eh? Kaklaro atong gisakitan? Gigunitan ra man gud to. Gigunitan og hugot. Tayawa, oh. Namuha mong ganina yung bukton? Waka kita, ha? Waka kita? Wa magutog gituyo ni Ryan. Ha? Papawaan ni bayhana! Papawaan ni bayhana, Irene! Oh, pinaway rin. Papawaan ni uy. Katabang na gud siya pero hawd kaayo. Wa ko maghinahod, no? Ni-protect lang ko niya. Ni protect? Ha? English ang kada. Murag dili maid. What's wrong with the maid speaking English? Is there a problem? Oh, Di gyud ko mangilabot basta wa lang ko'y makita nga dili mao. pero wa kay labot nila. Ano apil-apil man ka? Nya ikaw, may labot ka. Apil-apil mo sa lagi ka. Han, nagkatungog ka, ha? Sakto ba ng bayhana? Sakto na siya? Angel. Concern lang ko nimo, Irene, ha? Angel, mo hangyo lang ko. Ayaw palabis sa imong gibati, ha? Tanan sa taasan. Magigsulti makakana ko. Dali na. Oh, unsa na? Mas gipili ni Irene si Ryan. Natural. Iya bang bana? So, nagsakit ang imong dughan karon. Di ka imong dughan ang nagsakit? Oh, Oh. Asa? Tanawa, oh. Tanawa na yun. Nag-holding hands sila paingon sa taas. Kita ka? Oh, ha? Be, kinsa may nagsakit ang dughan na to ron? nga na magsakit man ang akong dughan. Ig-agaw man ming Ryan. Oh, mauba? Unya? Ano dili naman na ma-drawing ang imong dagway? Ang pati mo, oy. Oh, asa ka? Musta ka na? Tabangi sa kong panghapnig ug tiwas ining ako mga pinalit. Noon sa kadya? Sino sa? Tabangi ko. Isonis ref ang mga karne. Hoy, dili ko maid. Panyag di ka maid, di ka matabang? Tabangi ko. Sige na, aron mahumanig dali. Magkaagyo di mong naong, oy. Mas baga na imong naong, no? Maong ay nagsaba, iha. Lihok na dayon aron mahumanta. Apil ba kagkaon ini ako mga pinalit, ha? Oh. Lihok na dayon. Pero nakakita kagit siyang gibuhat, Han. Bago-bago ni siya din sa ato. Pero wa siya kaikog. Wa siya batasan. Katapang ragod siya. Han, wa ko magsweldo niya. Gani ka na iyang gipamalit, iyan ang gasto. Wa ko'y kwartang gitunol niya. Binuang man. Kasi binuang. Tinuod ang akong gisultihan. Sukad pagkagawas na ako, gikan sa ospital, hangtod karong adlaw. Wa gyud ko'y gipagawas na kwarta. Kang Angel tanang gasto. Ha? Wa ko magbinuang. Sa tinuod lang, naikog ang magani kayo ko anak niya. Pero, katapang magana siya na to. Mao na iyang gisulti. Pero para na ako, dili gida siya katabang. Kaya wa man ta magsulto niya. Gani, siya pa magani mo yung migasto na to. Ngano ka, Han? Unsa ko na imong tinanawan? Dili ka, ha? Nga unsa man? Dili ka mo uyab ba ng Angel? Unsa? Uyab sa? Tumboy ng bayhana na. Unsa? DXDC RMN Davao N. Oh, wag ka katingog. Sakto sa. Uyab mo? Wala di ko kalibutan nga. Imo na kong giton to, Irene. Nagpapuyo kag kabit din nga tumboy. Ha, nagpataka naman taon ka, uy. Ha? Pataka ya. Wa pa ko ebidensya ron. Pero oras nga akong mapamatud-an ang akong pagduda. Ngipon na unya'y way labod di mo. Han, dila man na. Ha? Dili man na ngipon ang wila budgod. Ayaw bagot!
Oh, Ako sana! busit ba anyway? Mura naman huwag ako'y maid din, Ah, para gipahiwa na gani kag lamas. Ay labing maayo ikay palutoon. Sa? Oh, man akong hiwa. Oh, ano di ay? Di ugasi din ng tagtaran og kutsilyo. Aron di magpundok ang hugasan. Sobra naman sad ka, uy. Unsay sobra? Kagamay ra ng trabaho ah. Di lagi ko katabang din, bisita ko. Oh, di mas labaw nga angay kamuliho kay bisita ka. Libre kas pagpuyo o libre kas kaon. Di ba? Pagbaton sa gaikog, uy. Tabang sa lihok-lihok din eh. Sobra na si kayo mabayana si Tart, uy. Laba pa man niya amo. Nga na di mangkid mo makapahawa niya. Sweetheart, sumapa ni Irene. Kuan, kanang... Wa siya magsweldo ni Angel. Gani, tanang gasto karon sa bahay. Iya tong babayana. Ano? Kwatahan na siya? Di ba nga wala naman siya trabaho kay gi-kick out siya siyang amo nga abogado? Gitagaan mo kuno sa abogado og separation pay. O kung mauna, nga nung iya mang gigasto ninyo? Duharay mahimong hinungdan anak. Either duna siya'y diferensya sa utok o kabit siya ni Irene. Ho, Kung may diferensya siya sa utok, pwede na siyang pangwartahan, di ba? Pero kung may relasyon magani siya ni Irene, ha! Wa pa ko mahibaw unsay akong buhaton. o mahimo na gyapon siyang pangwartahon. Ah, Either may gamay itong babayhana or kabit siya sa imong asawa, pwede ra gyud kaayo nato siyang pangwartahan. Pero kung kabit siya ni Irene, di ko makatugot na magpabilin siya sa bahay. Ano? Ni care pa gid ay kasi mga asawa? Ah, Ingon ka nga wala kay gugma niya. Aw, ningon ba day ko? Niingon ka. Kano sa ko ningon? Ay, wa man kay klaro eh. Ah, sige eh, buwag na lang ta. Ah, joke ra, eh. Joke ra. Wa na lagi ko'y gugma tong bayhana. Naibaw ba ka, ha? Naibaw ba ka nga matag higayon nga magdug ni? Kabuhion ko? Uy niya, anong makigduog pa man gyapon ka? Buwag na lang na, uy. Unya nga siya matapuyo. Iya man ang bay. Sinunod man na niya iya mga grikanan. Abay na lang paagi, uy nga di na mo magduog. Sige lang. Mangitar ko bagi. Pero di ni madali-dali, ha? Mong pasensya lang. Total, sige man ta. Kanong na matang magdug dinis gawas. Ay, oo lagi. Pero, lahi manggod nga, kanang adto gid unta ta sa bahay ba? Hindi ko makita-kita rata sa gawas. Kabit manggod ang akong dating ani. Mas tinut sabay kay feeling asawa sad ko. Para sa tubang, dito pa sa ospital si Irene ba? Sige lang. Mahitabo ra lagi nagpalik. Pangitaan na pagi. Promise. Baby. Laing raw na sabi. Saran, Baar ni. saran. Ambo? Wata, magsusi ko. Murag sa entrance man ining butil ang kaguba. Basta, hindi ka bagid atubang sa butil. Nagbangka ang 10-wheeler o SUV. Hindi ko makasurog makagawa sa mga sakinan. Oh, saan ko na masurog na? Mag-iyahay lagi mig gawas ini kay lisod na nga may makakita nga magkuyog ni. Ako na siyang balikon. Akong sultihan sa sitwasyon. Oy, Sir Ryan! Uy. Ngano na man ka diha? Gikan ka sa sud? Isip na gawa sa kurso ng isang babae. Mga maskara, gamit ang mukha ng babae, labi, nakakalat, yung lampshade, gawa sa mukha ng tao, horror talaga. May mga kuko na pakalat-kalat, as in lahat ng parte ng bahay, yung katawan ng tao. Imagine mo kung ano yung amoy doon, ang baho siguro. As for Bernice Borden, nakita nila yung ulo niya sa isang burlap sack.
Yung puso naman nito nasa isang plastic bag malapit daw doon sa stove. Tapos may mga damit din ng mga batang babae. Yan na kaya yung nawawala kanina? Mga ilong. Tapos meron pa, ito yung medyo weird, isang belt na gawa sa nipples ng tao. Talaga siya. At marami pang iba. Kilala niyo ba si Leatherface? Yun. Yung sa Texas Chainsaw Massacre. Yun si Ed Gein. Siya din yung character niya yun. Kung ikaw po yung police, makikita mo yan, may makahabang buhay ka ng pangungutin, di ba? Nakakashock talaga yan. Bakit ito ginagawa ni Ed Gein? Yan yung motive eh. It says a lot about a person. Umamin po si Ed Gein na madalas daw siyang bumibisita nga sa mga sementeryo para kumuha ng mga katawan. Okay na raw. At middle-aged women talaga yung mga target niya. Alam niyo kung bakit? Di ba mga 50 plus years old, di ba? Dahil kamukha raw nila yung nanay niya. Nagre-resemble sila doon sa nanay niyang namatay na obsessed siya. So parang comforting sa kanya. Ganun ba yun? Kaya ginagawa niya rin mga prop sa bahay itong mga balat ng tao para maramdaman niya yung presensya ng nanay niya. Umamin si Ed Gein sa pagnanakaw ng sham na grapes at tinulungan pa yung mga investigador. O dito ako kumuha ng ganyan, dito ako kumuha ng ganito. At tama naman yung mga sinasabi niya. Isa pa sa mga ginagawa ni Ed ay isang woman suit, damit na babae. Ulit ko ha, na babae, hindi ng babae. Dahil gusto niya raw na maging nanay niya to become his mother. Para literal na maramdaman yung balat na gumagapang sa balat niya. Wala naman daw siyang sexual na ginawa dun sa mga pagpatay at marami sa mga pinagsususpestahang pinatay niya ay tinanggi niya. Wala ring patunay. The trial of Ed Gein. Medyo kakaiba itong kanyang trial. November 21, 1957, si Ed Gein po ay inarraign ng isang bilang ng first-degree murder, yung last na victim niya, sa Waushara County Court, kung saan siya ay nag-plead ng not guilty by reason of insanity. Diagnosed na rin po kasi siya ng schizophrenia at natagpo ang mentally incompetent. Kaya siya ay unfit for trial. At dahil dito nilagay siya sa Central State Hospital for the Criminally Insane habang inaalam pa nila yung mga nangyayari. Dodge Correctional Institution na raw ito ngayon na isang maximum security facility. Kinalaunan siya ay dinala sa Mendoza State Hospital sa Madison. Matapos yung testimonya po ng mga doktor, si Ed Gein ay ruled na not guilty by reason of insanity. I think medyo obvious naman po yun. At kinumit siya doon sa Central State Hospital for the Criminally Insane kung saan siya ay nabulok-nabok ng panghabang buhay. Ang pagkamatay ni Ed Gein. Namatay po siya sa Mendota Health Institute dahil sa respiratory failure. Nahirapan huminga. Secondary na raw dahil merong lung cancer siya. July 26, 1984, namatay siya sa edad ng 77. So kung matatandaan po natin around this time, nag-umpisa yung obsession po ng mga Amerikano sa mga serial killers. At malaki ang naging papel ni Ed Gein dito. Inilagay siya sa pagitan ng kanyang kapatid at kanyang mga magulang sa Plainfield Cemetery. Over the years, may mga fans o mga kumukuha ng souvenirs daw doon sa gravestone niya. Tinatanggal nilang ganun ng paunti-unti. Binibitak-bitak nila yung bato hanggang sa completely, meron na raw nagnakaw nito noong taong 2000. Nakuha naman, 1 year later yung gravestone niya at wala daw, hindi naman na daw ginalaw pa. Yung mga ginagawa pong grave robbing, corpse trophies ni Ed Gein ay nakakuha ng national attention. Worldwide pa nga eh. At naging inspirasyon sa paglikha ng mga karakter na kagaya nila Norman Bates sa Psycho. Ayan, ano rin siya eh. Akala niya rin siya yung nanay niya dun eh. Buffalo Bill sa Silence of the Lambs at marami pa po iba. The Gein Property. Na-curious ako kung ano nangyari dun sa bahay nila. No? Kakatakutan ba yan? Umaga na noong March 20, nasunog daw to. Meron daw basura na nagliyak. Daw ha, habang may naglilinis daw doon. Sinabi nila na may nagsusunog daw talaga dito, arson. Sinadya daw talaga. Kasi may mga bali-balita na parang gagawin parang attraction yun. Imagine mo kung ano magiging epekto nun sa neighborhood. No? So siguro walang patunay. Kaya sinunog na lang din nila. Baka kung ano pa yung ma-attract doon sa kanila, di ba? Nakakatakot
no, na may mga ganitong kwento sa totoong buhay. Yung mga palabas na napapanood natin, may pinagbasihan parang kwento na mas brutal at mas madugo pa yung original na kwento. Napapaisip lang ako. Sa atin kaya sa Pilipinas, may mga ganitong bagay rin. Mga mamamatay tao na nagsusuot ng balat ng tao. Nandyan kaya sila at hindi natin nakikita. Ang nakakalungkot lang din sa kwentong ito ay umpisa pa lang itong kwento ni Ed Gein sa pag-uumpisa ng obsession ng mundo sa mga serial killers. Marami pa ang mga gagawa ng ganitong krimen at iba-iba ang kanilang dahilan ng pagpatay, which leads us to our question of the day. Pero bago ko itanong yan, ipopromote ko lang din po ulit ha ang Second Travel Channel para sa mga gusto pong magbanlaw. Mag-like, subscribe at notification bell. Ayoko na makakita ng anak pa. Alam mo kung bakit? Kapag nagainuman tayo, ako lagi bumibili. Tapos pag may babae, sa inyo na sumasama, ako nagabili. Diba? Tarantado. Kilala mo sa akin yan. What do you tell yourself when you're going through these challenging transitions in your motherhood journey? Well, right now I'm in the heart of the newborn trenches. VPN, catch the full episode on Wilkins Health Circle, Circle of Trust. Only on the Wilkins Water official Facebook page. Advanced skincare starts in your shower. Meet the new Dove Serum Body Wash. Experience active levels of skincare As you lather for clear looking, glowing, and hydrated skin. Skincare your body won't want to miss. Get Dove or get FOMO. Ayan guys. Wait, yan ako mapunta ng drama no. Kay busy kayo ko. Ibihin ako guys mga aso bayani. Tira adili. Made of Fortune o kini nga drama guys ang daghong sa sapa. Kana lang sa guys no kay mingaw gamay yung pog views ang ubang drama. Oh, busy na kayo guys. Dugang na sa akong kabisi no niya. Dili worth it. Kay gamay ra viewers na akong gitangtang no. Again, Made of Fortune daghong sa sapa bayani og mga aso lamang akong i-upload. Thank you so much. Salamat sa pagsabot.